mga ganitong barya, totoo nga bang may mataas na halaga? Or pwedeng ibenta sa mataas na halaga? So, yan guys ang pag-uusapan natin sa araw na ito. So, itong hawak ko guys ay part ng Flora and Fauna series at saka ng Improved Flora and Fauna series. Siguro may mga ilang videos na kayong nakita na nagsasabing may mataas na halaga ito. Itong mga ganitong coins or binibili nila sa mataas na halaga. So, gaano nga ba katotoo ito guys? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, halimbawa, itong mga hawak kong coins na ito guys, na magaganda pa. Ayan, kung makikita nyo yung kondisyon, uncirculated, no? Itong mga coins na ito. At itong set na ito, guys, ay naka-blister pack. So, ang isang blister pack na ganito ay nasa price range ng around 250 to 350 pesos. So, pwede siyang tumaas ng less than 400 or 500 yung ganitong coin. So, kung iisipin nyo guys na ganoon yung price ng mga ganitong coins as set. So, magkano na lamang yung kada piraso ng ganitong coin, no? Kasi may mga iba na nagsasabing halimbawa itong piso na ito ay naibebenta ng ganitong presyo, ganitong halaga. So, wag po tayong basta-basta maniwala sa mga ganun, no? Kasi itong mga coins na ito ay mga nag-circulate unang-una, tapos napaka-common ito, maraming mintage itong mga coins na ito guys. Maaring yung iba sa inyo guys na mga 90s, no, na pinanganak ay inabutan itong mga coins na ito. So meron tayong isang set dito which is improved, no, Improved Flora and Fauna series. Lumit lang yung yung mga coins, tapos itong isang 2 piso ay naging bilog, no? So, ayan yung 5 piso naman guys na Improved Flora and Fauna series. Ayan. Ngayon, halimbawa ito for 350 pesos estimated natin guys, no? So, pumapalo lang ng mga ilang presyo itong bawat coin. So, hindi siya totoo na meron siyang mataas na halaga. So, maaring tumaas yung halaga nito, for example, pwede siyang merong error, unang-una. Yun yung pwedeng magtaas ng kanyang value. At the same time, kung graded ito na error, no guys. Pero yung mga ganito kasi guys na common, mostly hindi naman ito pinapag-grade, no? Ayan. Ang ginagawa na lang ng iba is nilalagay sa private blister pack para mas maibenta ng mas mataas. Ayan, mga ganito guys, oh. Ayan, pero kung sinasabi nilang bibilhin nila ng ng isang piraso halimbawa itong tamaraw, no, or itong buko. Kung binibili halimbawa nila ng 500 or 1,000 pesos. Kung meron kayo guys, ibenta nyo na or ibigay nyo na, no. Kasi na kayo doon. Kung talagang binibili na, pero mostly talaga, sasabihin lang nila na binibili, pero yun nga, ang ending, hindi naman nagre-reply, no? Itong mga nagsasabi na bibili nila. Pagkatapos guys, itong mga coins din na ito, yung iba, bukod sa blister pack, nilalagay nila sa frame. So, meron ako isang frame dito guys, papakita ko sa inyo. Naka-frame ito, ayan. Naka-frame yan ng mga coins. Ayan. Meron pa dito sa taas guys, no? Ito to. Ayan. So, naka-frame yan. Ngayon, itong set ng coins na ito ay nasa 1 to yata, no? 1 to 1.5. Pagka yung coins ay mga uncirculated. So, ayan. May mga series dyan. Yung ibang bagong series ay hindi nakasama dito. So, merong English, Filipino, ABL. Ayan, Flora and Fauna yung pinakita ko. At saka, itong Improved. So, yan yung ginagawa ng iba guys. No? Bumibili sila nito. Pero maramihan. At saka, hindi ganun guys. No?
hindi mahal yung bentahan nito. Kasi kung iisipin nyo, kung mahal nila binili yon, tapos ilalagay pa nila dito sa mga frame na ito, ay lugi na sila. Kasi ang bentahan lang nitong frame na ito ay mga 1 to 215. So, walang katotohanan guys na yan. Lalo na yung mga coins na yan, flora and fauna, tsaka improved, no? Ay hindi naman yan binibili ng mahal na presyo, or hindi naman na ibibenta yan ng mataas na halaga. So, huwag tayong basta maniwala guys sa mga content na gano'n, no? Hindi tayo sa naninira guys, pero gusto ko lamang kayong i-educate or bigyan ng information regarding sa mga ganitong coins, para at least meron na kayong idea, at wag na rin umasa yung ibang tao na itong mga coins na ito ay may bebenta nila ng mataas na halaga. So sabi ko nga, kung may mag-offer sa inyo guys ng 1,000 isa, no, ng mga ganitong coins, ibenta nyo na guys, no. Kung talagang willing sila magbigay ng ganong halaga sa mga ganitong coins. Pero sabi ko nga, wala naman itong mataas na halaga. So common ito. Ayan, may mga nagbebenta ng per kilo yata or per piraso, maramihan, no, mga ganitong coins. Pero yung sasabihin mong mataas yung halaga is wala pong katotohanan. So, yun lang guys para sa video na ito, no. I hope nabigyan ko kayo ng idea regarding sa mga ganitong coins. Ngayon, sa mga ibang videos ko, check nyo na lang yung iba pang coins, tsaka yung tunay na value nila, no. Para at least maging aware kayo sa mga ganitong coins at saka sa mga iba pang coins na may value or kung ano man yung kanilang value. So, yun lamang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.